Pangpa? Anong tinatanong mo? Saan makakabili ng? Bakit sino magtutungtong? Kasi bukas, Okay. parang, I was thinking of like my band dito sa mga gusto makabili. Luis, pakiisad ka konti doon yung electric pan, Luis. Pero dito nakatapat. Ball lang yun sa pasos dito sa baba. Parang gusto yung gagawin ko, nakabarang ako na sombrero ako at saka naka-gloves at saka pin. Parang high class na Good for you. Guys, sana tayo. Next, mga bantas. Yes. Ano nga ang tawag kapag ang bantas ay tatlong magkasunod-sunod na tuldok? Ellipsis. Yes? Ellipsis. Okay, very good. Ellipsis. Mga balat. Mga bantas, katakot naman si Luis. Ano yun? Ano yun? Ellipsis sa English, sa Filipino. Ellipsis. Ellipsis ito. Yes, yun ang ginamit natin. Pero meron pa yung ibang tawag sa Filipino. Tutuldok, tuldok. Di yung tuldok yung Tutuldok. tuldok yun. Si Luis. Sige, dito ka na nga lang. Tutuldok. Yun lang, yung tutuldok. Tatlo. Tutuldok, tuldok. Pwede gamitin yung ellipsis. Yes, pwede naman. Ano naman, ang tawag sa bantas kapag gumagamit tayo ng pagganon sa taas? Uwi. Taas. Baba ang kuwit eh. Pag tayo ay gumagamit ng mga salitang pinaikli, halimbawa, sa iyo, papaikliin natin siya magiging, Panigi. ay, ambot. Ang makinig, listen. Ang salitang sa iyo, papaikliin natin. Paano natin siya paikliin? Magiging ano siya? Grade 8? Sa iyo. Pag sa'yo. Mula sa iyo, naging sa'yo. Papaano natin malalaman na ang salitang iyon ay pinaikli mula sa dalawang salita? Ano dapat yung gagamiting bantas sa taas? Anong tawag doon? Ha? Ang kuwit sa baba. Panigi. Ay, panipi. Panipi is, quotation mark. Yes, narinig ko. Anong sabi mo? Kudlit. Kudlit yung nilalagay sa taas ng salita para po matukoy o isa po yung sinyales na ang salita po ay pinaikli. Ha? Okay. Ano naman yung tawag sa dalawang tuldok mula taas pababa? Tuldok. Ano naman yung tawag sa ganitong bantas? Wait na. Ano tawag sa ganitong bantas? Uwi. Hindi. Ano yun? Wait. Andam. Line, tapos may period. Binaligtad na letter E. Wait. Hindi. Straight lang. Uwi. Hindi. Ganun nga! Tandang manok. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Okay, ano naman ang tawag sa bantas na? Tuldok. Tuldok. Kailan nga ang ginagamit ang tuldok? Tapos ng isang Gumagamit tayo ng tuldok, pahiwatig na ang isang lipon ng salita ay nasa anyong sentence o pangungusap. Malinaw? Malinaw? Next. Ano naman tawag sa bantas na ganito? dash. Dash. Yes, tama, dash. Pero Filipino tayo eh. Gitling. Kailan tayo gumagamit ng gitling? Kapag trip lang natin? Kailan? Kailan? Pag nadoble yung salita. Kapag? Ma'am, parang araw-araw. Okay, very good. Araw-araw. Pwede ba kayo maglagay ng gitling sa paru-paro? Anong yes, no?
Bakit Camille? Sige, Camille, justify. Bakit hindi tayo pwedeng maglagay? No, ma'am. Hindi tayo pwedeng maglagay ng gitling sa salitang paro-paro kasi po. Okay. Dapat buo yung kahulugan o mayroong buong kahulugan yung isang salita. Halimbawa, araw-araw. May salita namang araw, di ba? Pero walang salitang paro. Pero meron. Bansa. Pero. Pero paro, wala. Paro-paro yun. Yes. May salita bang ala-ala? Ala. Ala-ala. Pwede ba nating lagyan ng gitling ang ala-ala? Eh kung ibato ko sa inyo, ito pwede kung ibato. May salitang ala. Oo. Bakit natin lalagyan ng gitling? Ala. Pero hindi yun ang spelling. Okay, ulit. Ang tanong ko, pwede ba nating lagyan, Mark, ng gitling ang salitang ala-ala? Hindi. Bakit? Okay, dahil wala pong salitang ala. May ala, pero iba yung spelling ng ala doon sa salitang ginagamit ng Muslim, no? Sino ba si ala sa mga Muslim? Baka the same sila, pero Diba yung salitang ala is A-L-A-H? No, double L, di ba? A-L-L-A-H. Ano ang katumbas ng Bible sa Muslim? Quran. How do you spell? Quran. Uran? Uran. Mom, hindi yung K. You. Saan? Who is your civics teacher? Mom, hindi. Who is your civics teacher? Patay kayo. Sabi mo ng mama ko, K? K? ewan ko. Ang alam ko rin kay pinag-aralan namin yun eh. Ano sa tingin nyo? Oo. Huli. Yan ang assignment nyo ha. No! Kaya anong tawag sa bantas nito? Pinipig? Pinisi. Ano pinipig? Ano? Panipi. Panipi. Kote. Gusto natin maghalo-halo. Summer na daw kasi sabi ni Luis. Tara maghalo-halo with pinipig. Okay, yun po ay panipig. Kailan natin pwedeng gamitin si panipig? O ano ang gamit ng bantas na panipig? Sige nga. Sige, go, continue. Grabe, may naalala talaga kayo sa tinuro ko. Kapag ginagamit sa CP, yes. Parang nagkikwento ka, tapos yung salita mo yung Okay, para matukoy, no, na yung CP na iyon, na yung quote na iyon, na yung sinabi na iyon ay mula mismo sa isang tao. Pwede ba nating bawasan? Pwede ba nating dagdagan? Okay, kapag binawasan at dinagdagan na natin, hindi na para gumamit pa tayo ng panipig, ha? Kaya tayo gumagamit ng panipig to make it sure na ito mismo yung pahayag na sinabi ng tao. Kaya po siya kinukulong ng panipi, nakakulong siya sa panipi, no, para sabihin na yun po mismo yung eksaktong sinabi. Walang bawas, walang dagdag. Pero may mababawasan kayong kaklase bago matapos ang araw na ito. Ma'am, yung matubig ka na natin Yes. Mahalaga po ang citation, ha? Okay, next. Ano pa ba yung mga bantas? Ito. Sa baba. Kuwait. Kailan tayo gumagamit ng Kuwait? Kapag malapit ang Christmas party? Mapaghihiwalay ng salita. Paghihiwalay ng mga salita. Salita lang ba? Salita lang. Kapag sugnay, ano nang ginagamit? Tuldok? Okay, tuldok, Kuwait, no?
Isa po siyang paalala, no? O gamit ang bantas upang ipaghiwalayin o paghiwa-hiwalayin ang mga salita o sugnay. Okay. Alam niyo na itong bantas na to, di ba? I think I aced. Again, isusulat ko sa hangin ha. Paunahan. Kamay sa baba. O, baka matusok ha. Ma'am, close mo na yung notebook. Yes, close all your notebooks. 8 cover yan, Camille. Paunahan. Ma'am, paano ma-clear yung note? Ma'am, ano ma'am? Bakit mo ma'am? Yes. No, ganun. Kapag nagsagot, tas hindi nagtaas ng kamay, lalabas, ha? Pero sa bintana, ha? Hindi sa pintuan. Malinaw? Bakit may bouquet ka? Sino naman ang haranahin mo? Sinong gumawa Jessie, niya? ma'am. Si Jessie. Sinong gumawa niya? Jessie, ma'am. Jessie. Bago. May pa-codename ko dito ng aswang na to. Okay. Susulat ko sa hangin, ha? Mukhang kasalanan ko pa nito pag mali, ha? Hindi kayo nakikinig sa rules. Ulit. Practice lang yun. Practice lang yun. Okay, next. Yes. 1. Ha? 2. 3. 4. 5. Ano? Kala kong giniling. Ano pong ulam? Ginigiling. Okay, gitling. Okay, 1 point. Next. Ano ang tawag sa bantas na ito? 1. 2. Okay, tandang pananong. 1 point also. Hindi kita nakikita. Mark, ka kasi dito, Mark. Parang maduduling ako, Mark. Yung dalawa ko mata magkakaiba. Duling na ako, Mark. Saan ka dito? Next! Ano naman ang tawag sa bantas na... Yes. 1, 2, 3, 4, 5, Hindi! Quit sa baba! Ano ba ma'am? Sa atin sa baba? baba, atas. 1, 2, 3, 4, 5, next. Who wants to answer? Who wants to answer? Yes! Cardo Dalisay. Ay, no. Bini! Go, Bini. 1, Ano ulit? Yung parang quit sa taas. 2, Quotation. Tagalog. Hindi Tagalog ko. Hindi. Kudlit. Yes, very good. 2 points para kay Mr. Valentino. Next, ano ang tawag sa bantas na? Yes. Okay, very good. Tuldok, puwit. Next, ano ang tawag sa bantas na? Isa siyang sangkap sa halo-halo. Natadi ko akong sagot. Ha? Pinipig? Oh, narinig ko, pinipig. Okay, very good. Mark is listening naman kahit may ginagawa Panipi. Next, ano naman ang tawag sa bantas na? Bilis mo tumasa ka. Duldok. Next. And so, ano tawag sa bantas na? Quit. Oh, yun. Always. That's not English. Quit. Am I correct? Wow! Yes, Maleficent. Okay. Okay, yun po ay quit. Next. Alam niyo na yan. Dumaka tayo sa iba pang bahagi ng iyong exam. Basahin daw ang tanong ng bawat
sa bawat bilang at ibigay daw ang inyong sagot. Ibigay yung sagot. You're going to explain your answer. Okay, the first question is, sino ang tao nasa likod ng obrang Maestra Florante at Laura? Alam niyo na yan. Next, bakit kaya ipinapatutungkol, ha? Ano, mali. Okay, bakit daw kaya ipinatutungkol kay Celia ang paghahandog? Sino na nga ulit si Celia? Yung Jewel Bells Peter. Jowa Bells ni mga lingwahe ng kabataan. Si Cecilia ang Jowa Bells ni Florante. Next, ilahat daw, batay sa inyong sariling pananalita ang mensahe. Kung ang isalubong sa inyong pagdating ay masamang mukha't may pakitang giliw, lalong pag-ingatan. No? Alam niyo na yan. And then, for the last question, makikita pa daw ba sa panahon ng kagandahang binabathala ni Florante sa katauhan ni Laura? Kapag sinabi natin kagandahan ni Laura, hindi lang tayo magbibigay focus o tuon sa physical na anyo ni Laura, ha? Yung gustong sabihin dito, sa panahon daw ba natin ngayon, kayong mga Florante, makakakita pa daw ba kayo ng katulad ni Laura? Ano ang ibig niya sabihin na katulad ni Laura? Tapat, no? Na kahit na alam niyang wala si Florante, hindi siya iniwan ni Laura. Tapat na pagsinta at pag-ibig. Ano pa? Humbleness. Wow. Faithfulness. Lahat ng may ness. Nescafe. Ano pa? Gratefulness. Ano pa? Worshipness. Loyalness. Inspiration. Ano ang inspirationness? Respectfulness. Lahat na. Lahat na may nest. Nesty. Okay, yun na yun, ha? Nag-take note. I-check kayo yan mamaya. Pero ngayon, may mga tanong ako sa inyo. Ganito. Magkakaroon tayo ng kasunduan. Kapag may nasagot kayo sa isa sa mga tanong ko, exempted sa final exam. Malinaw? Malinaw? Ano nga ulit ang usapan natin kapag may nakasagot sa inyo ng isa sa mga tanong ko ay exempted sa exam. Is that clear? Bakit? Okay, first question. Ano ang katumbas ng salitang pantablay? Ha? Word mismo, pantablay. No, another term mismo. Another Filipino word. Pantablay. Hindi, yung ano Tabla, no. yung kahulugan ng word. Tabla ng sakit. Pantablay. No, wala yun sa mga notebook nyo. Matablay. Pantablay. Ginagamit nyo ito. Ako di ba may You can't live without this one. cellphone? Cellphone? No. Cellphone? Grabe sa cellphone. Ang lala mo na sa cellphone. Katawan. Siyempre, di ka talaga mabuhay. Paano Listen, pantablay. mo ginagamit sa cellphone? No. Hindi pwede. No. You can live without this. Ang internet. Si FB, ma'am. Hmm? Ma'am FB, ma'am. Si FB. Ma'am punta. Puso. Yun na yung hint. Tatay, ma'am. Ha? Tatay. Ha? Wala? 1. Hanggang 5 lang to, ah. 1.
Ha? Ma'am, si Ama. Yun, ma'am. Charger. Mom, I can give you that. Aha. Computer. Ma'am, I can live without a phone na charger. She's doing it right now. Next. Ano pa ba? Ano lagi charger yun? Merong maraming items. Wait lang. Order kami sa I-make sure ko lang. Actually, mga parents visited ko si Bella. Sa akin, cellphone tsaka charger eh. Bakit mo naman sa'yo, ano, charger na dito? Actually, madami yung charger sa Next is... Alam mo yung wire? Sinabi mo. Ayun mo siya. Ano yan? Next word is... Walang ano dyan na. Bawal ito sa mga green-minded ha. Ano? Ma'am, Minded? I'm not ma'am dito. Ma'am, I am not. Ayoko ng mga green-minded na mga babebe ha. Bakit yan? Bakit yung mga salita mo? Wag. Innocent as a bird. Innocent. Sabi ko, innocent as a bird. I am innocent as an angel, ma'am. You are not. I am innocent as white. Okay, ano yung... Natutuwa ako. What is the other term for... Hindi ko alam kung pwede ko masabihin to, pero pwede naman, grade 8 naman na kayo. Another term for the word salong suso. Ano yan? Walang puso. Salong suso. Mamula. Sumalo yung puso. Ma'am, sasaluhin mo yung tao. Ano yan? involve the ano? Salong suso. Ma'am, yung ano kay computer na. Ma'am, follower. Three letters. Ha? Oh, pero hindi yung totoo na exempted sa exam. Bra? Only first letter. Okay, salong suso is bra. Yung may naintindihan ko. Wala. Or salong bundok ata. Paano naman siya? Per flat. Ma'am, kung meron ka nun, hindi yan tawag sa ano naman. Sa baba naman. Sa baba. Sa? Sa baba naman.